Teka nga, sandali nga lang. Guys, may tanong ako. Madali lang ba kumuha ng passport? Ay, friend. Sasabihin ko yan. Ngayon pa, di ba, may mga satellite offices na sa DFA. Dali, magpapa-appointment ka lang online. Dali mo mga papeles mo. Okay na. Hindi ganyan kadali ang proseso ng pagkuha ng passport. Bakit? Paano blacklisted ka sa DFA? Ay, oo nga. Sandali. Wow. Yan ba yung problema ni Michelle? Alam mo, Di ba yun? nabalitaan po yan kay Michelle, ha? Hindi naman daw siya yung may kasalanan nun. Ganun ba? O alam niyo kung bakit? Sino naman? Kasi naman, yung dati niya palang agency, yung gumawa ng fake IDs niya. Di ba? Sandali lang. Hindi ba natin sila pwedeng tulungan? Di ba si Kuya Alan, dating DFA secretary? For sure. Alam na yung mga DFA policies. Di ba, Tito Boy? Yun, no? Yan nga ang dahilan kung bakit narito ang ating bisita. Dahil siya'y hihingi ng payong kapatid tungkol dito sa kanyang problema na may kinalaman sa passport. Narito po, palakpakan ho natin si Michelle. Hello po, Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy po. Nag-umpisa to nung nag-try po ako mag-apply ulit noong 2018 po. Kaya lang may nakilala po ako na tutulungan daw po ako sa pagkuha po ng mga papeles ko. Hindi ko pa alam na po binigay sa akin na UMID ID po, fake naman po pala. Nagpunta po ako sa DFA po para po saan i-renew po yung passport ko. Yung nga po, natuklasan ko na fake. Tapos sabi po sa akin, tawag po ako sa OCA, tapos po mag-email po ako tungkol po doon. Naghintay po ako ng ilang taon. Hanggang sa nung eto po, naisipan ko na po na mag-apply po ulit noong 2020. Nagpunta po ako sa DFA Cubao. Sinabi sa akin na naka-blacklist daw po ako dahil daw po dun sa ID na naipasa ko na fake. Nasabi mo ulit at renewal, so meaning may passport ka before. Yes po, galing po ako ng Bahrain before. Tapos po, nakauwi naman po ako galing Bahrain na gamit ko pa yung travel document. Kasi nga po, ayaw po ibigay ng amo ko yung passport ko po. Ayaw po niya akong paalisin sa bahay niya. Bali, tumakas na po ako sa amo ko, punta po ako na embahada para po makahingi po ng tulong. To be clear, nakauwi siya using a travel document. It's a special... Provided for by the DFA. Parang in lieu of a passport, para makauwi, it's like a one-time pass. So ngayon na gusto niyang bumalik, passport na talaga ulit yung kailangan niya. Hindi siya pwedeng mag-avail ulit ng ganon, di ba? Opo. Yun. I'll start with the principle, ha? Kung anong itatanim mo, yan ang iyong aanihin. Why do I say that? Because in every generation, meron po talagang ina-applyan na may temptation tayong dayain. So, nung generation namin, ang pinepeke talaga yung age sa driver's license. Ngayon naman, nagkaroon ng time na maraming gusto mag-Japan. And nagkaroon ng time, binan yung certain age. Marami po, magulang pa ang nagsasabi sa anak na babae na dayain mo yung age para makuha. So, when we passed the new passport law, isa sa grounds to deny issuance of passport is kung may falsification or may fraud. So let's go to your case, ha? Number one advice ng CIA with BA, always say no kung malalaman nyo na may magfa-falsify. Di ba kung sabihin nyo, alam nyo, nagmamadali ka, age lang naman to or address lang naman to, baguhin na natin. You know, really stay away from anything that has false information. Minsan may criminal case pa yan. So in your case, malinaw naman ang paliwanag mo na yung agency ang nagbigay at hindi mo alam. That's why tinanong ko sa iyo kung ulit at renewal because kung first time mo mag-apply, baka mag-isip pa yung DFA, hindi. Baka talagang dinaya niya kasi mahirap kumuha ng passport. But Baka in your hindi siya case, to. Baka hindi siya to. baka Kasi hindi yung ka to. yung ID na ni-request sa'yo is proof of your identity. Yes, right. Kung sino So ka. since yun ang document na they discovered na fake, then I believe they have a question on who you are. Yes. Pero tama yung sinabi ni Alan, first time naman, hindi naman pala. So may babalikan naman pala sila. Sagutin ko diretso what she has to do. She has to go to the main office of DFA sa Asiana. Sa information office, sasabihin mo yung nangyari sa'yo. Then they'll refer you to a certain office, malamang yan dun sa fraud. Then may appointment yan at may konting babayarin na. And when you get there, handa ka na ng a valid government ID at saka yung PSA na birth certificate and an affidavit
Sometimes they don't ask for it, but I think in this case, affidavit explaining nga. In your case, not only seeing you, hearing you, but your history, mapapatunayan mo nga na, sir, hindi ko talaga gagawin yan. Kung sinabi sa akin, kunin mo tong ID, etc., di ba? Actually, technically, it's not a blacklist. We're just using that, parang usapan sa ordinary usapan. Kasi what a blacklist means is that banned ka. So, ang nakalagay lang kasi sa batas ate, grounds for denial. Yeah. So, actually, it's a watch list kung saan pag bigla ka nag-apply, sandali lang, hindi ka basta't bibigyan. So, we will also assign someone to help you go through the process. Pero susundin natin yung process nung DFA. Kuya Boy, by the way, kasi yung time na nag-apply siya, yun yung time na may mahabang backlog. At yun yung time na yung mga agency ay meron pong allotment. Tinanggal po namin yon. Kasi nga, may agencies na humihingi ng 5,000 na kunan ka ng passport kahit hindi ka bumili ng ticket sa kanila. Tapos may umamin sa akin ng mga recruiters, nagbabayad sila until $1,000 per passport. Nung time na yon, lalo 2017, samantalang wala ka dapat ekstrang bayaran sa passport. So, dun po, kung may fixers pa rin ngayon, kung may backlog, etc., magsumbong po kayo kasi dapat yan po, kung ano lang yung fees na nakalagay, yun lang po dapat ang babayaran. Okay. Ate Pia, may nais kang idagdag? Ang idadagdag ko lang, ang powers ng DFA is to deny, to cancel, or to restrict the passport. Dagdag ko doon sa sinabi ni Alan, wala sa power ng DFA, wala sa batas yan, na sabihin nila na blacklisted ka. Kaya yung explanation ni Alan na pwedeng nasa watchlist ka dahil binabantayan ka. Mali yung pagbitaw ng salita na blacklist ka kasi you have a constitutional right to travel Pero sabi ng batas implementing that constitutional right is that kailangan kompleto ang requirements. So, pwedeng ma-deny, pwedeng ma-restrict, but there's no such thing as blacklist ka. May tanong lamang ako, Kuya Alan, Ate Pia. Yung kanyang ginamit na passport doon sa Bahrain na hindi ibinigay ng kanyang pinapasukan, walang record yan, ang DFA? Buti na banggit mo yan. So, ang nangyari kasi itong 2017-2018, nung i-implement na yung 10-year passport, accordingly, yung dating supplier, nabura daw na wala lahat ng information natin. That's why, if you applied na ng passport in 2017-2018, kinuha tapos 10 years na, next punta mo, hindi na dapat kunin yung biometrics. Pero yung time na sinabi niya, that was the time na nagpalit, so kailangan kunin. In fact, ang pinupush namin, after this 10-year, hindi na personal appearance may technology na through the cellphone. Tama. Isasubmit mo through email, cellphone, basta't i-deliver sa bahay or pick up yung passport. No? Okay. But syempre yung una mo, they really have to make sure na ikaw yon. Let me emphasize that, no? Tingnan mo yung passport mo, nakalagay dyan, property of the Republic of the Philippines. So, hindi sa'yo yon sa Pilipinas. Bakit? Kasi pag nasa abroad ka, sagot ka ng Republika ng Pilipinas. At ang ebidensya niyan, yung passport. So, they have to make sure na Pilipino ka. That's why, yung passport, nandun ang pangalan mo to identify you, but it's actually, you're representing your country. Ngayon ko lang nalaman yan, Michelle. Kaya alam ko may gusto ka pang sabihin tungkol doon sa wala ka naman nagawa dahil sabi ni Miss Luz na taga-ahensya ay siya na lamang sa halagang 5,000 piso. Yung pala ay... Yung ID na po, yun po yung fake, yun po yung nakasira po sa ano. Yun yung sinasabi That's why nga namin binan yung allotments ng agencies, Kuya Boy. Kasi nga, naniningil ng 5,000, so nang mamadali. Kasi gusto lang makuha yung 5,000. Opo. Yung pera, sinabi ko na po sa kanya na wala po akong pera. Sabi niya, gumawa ka ng paraan, umutang kayo. Napilitan po akong umutang, imbis na pambili na po ng gamot ng anak ko. Kasi yung anak ko po may sakit sa puso. Kaya napilitan ako mag-abroad sana. Kaya lang, yun po yung nangyari. At nagsara na rin ang ahensya. Michelle, hindi nagtatapos dito ang ating pag-uusap. Si Larry ng CIA ay kakausapin ka pagkatapos nitong ating payong kapatid para mabigyan ka ng detalye kung paano mabibigyan solusyon ang iyong problema. Why are you very emotional dahil sa anak mo? Kasi po, may butas po yung puso niya.
Okay. na kailangan pong pa-opera. Sana, sa mo lang po ng Diyos, medyo okay naman po yung anak ko na ngayon. Although may murmur pa rin po. Kasi ang iniisip ko, hindi magandang karanasan mo sa Bahrain. Opo. Pero ganun pa man, gusto mo pa rin mag-abroad Opo. dahil sa anak mo. Anak ko po. Pero Kuya Boy, ngayon lang, no, naisip ko kasi pumunta siya dito para sa passport. Baka ang talagang dapat namin itulong sa iyo, sa anak mo. So, mamaya, nga, with Larry, no, malapit na malapit kay ate, hindi lang nagsasalita yan, yung mga batang may sakit. Diba? Especially nga yan sa puso, sa kidney, and kailangan nga ng operation eventually. No? Sige po, let's discuss that mamaya. But maybe, you know, this passport mishap actually brought you to us para nga magtulungan tayo dyan. Salamat po. Maraming salamat, Michelle. Maraming salamat po, Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy. Thank you po. Meron po yung gantong pwede pong malapitan. Sa totoo lang po kasi ang dami ko na nalapitan, pero CIA lang po sumagot sa PM ko. Maraming salamat. Thank you. At katulad nga ng sabi ko kanina, hindi nagtatapos dito ang ating usapan. Dito sa CIA ay patuloy ang ating relasyon. Sabi ni Kuya Alan ay maaaring dinala ka rin dito for other reasons. Advokasya, misyon ng kanilang buhay. Si Ate Pia, lalo na pag may kinalaman sa kalusugan, tutulong ang CIA sa iyong anak at ang iyong passport ay iklaklaro ni Larry kung ano ang mga susunod na steps. Sa ating mga kababayan na may nais itanong tungkol sa mga problema nila na may kinalaman sa legal na usapin, katulad ni Michelle, kayo lamang ay sumulat po o mag-comment sa ating comment section sa ating social media platforms at malay ho natin tayo mabigyan ng pagkakataon na magkita ng personal at kayo'y maimbitahan namin dito sa CIA with BA. Sa ating magbabalik ay may pasasalamatan naman tayong isang kababayan na napakaganda po ang ginagawa para sa mga bata, para sa bayan, para sa ating lahat. Yan po ay makikilala natin sa pagbabalik po ng... Hinanda na ng mga abogado ng Cayetano team ang affidavit of explanation at sinamahan ng programa si Michelle sa Department of Foreign Affairs para malaman ang estado ng kanyang passport application. Ayon sa DFA, nasa watchlist si Michelle. Kinakailangan niyang isumite ang NBI clearance para matanggal siya sa watchlist ng DFA. Sa pinakahuling pakikipag-ugnayan ng Cayetano in Action team sa DFA, natanggal na si Michelle sa watchlist at for passporting na ang status ng kanyang DFA application. Sa health issue naman, ng 18 taong gulang na anak ni Michelle, ipinagpaliban niya ang magpatingin sa doktor sa mga rason na hindi na niya gusto pang sabihin. Anumang oras na magpasya ang anak ni Michelle na magpakonsulta sa isang espesyalista, ay malugod siyang sasamahan ng staff ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig.